Sinagot ni VP Sara Duterte ang pahayag ng isang mambabatas laban sa kanya na sinasabing siya ang ugat ng mga kaguluhan ngayon sa politika. Samantala hindi patiyak ang Vice Presidente kung makakadalo ba siya sa NBI, patawag na NBI ngayong pong December 11. Si Cresceline Catarong magbabalita. The presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa naging pahayag ni Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon na maiiwasan daw sana ang mga gulo sa politika kung hindi nilayo ng maaga ng Vice Presidente na maging Pangulo. Sa isang ambush interview sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, sinabi ni VP Sara na abot kamay na niya ang 2022 presidency. Pero mas pinili niyang isang tabi ito. Kung matatandaan, mainit ang panawagan ng mga Pilipino noon na tumakbong Pangulo si Inday Sara sa 2022 elections. Siya ang napipisil ng mayorya ng mga Pinoy na maging susunod na Pangulo ng bansa base sa mga lumabas na survey. Habang kaliwat kanan din ang mga sigaw at panawagan ng iba't ibang grupo na sumabak ito sa presidential race. Kaugnay dito, inihayag ni VP Sara na hindi siya sumabak sa pagkapangulo sa halalan noong 2022 upang mag-focus sa ibang bagay. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Orihinal na hinangad ni VP Duterte na muling mahalal para sa pagkaalkalde ng Davao City noong 2022 bago umatras para formal na tumakbo sa pagka-Vice Presidente. Ito ay sa kabila ng pagiging top o numero 1 sa mga pangunahing survey para sa pagkapangulo sa 2022 elections. Samantala, binigyang diin ni VP Sara na hindi siya ang dahilan ng lahat ng tensyon sa politika. Hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Sa kabilang banda tumangging magkomento ng Vice Presidente, kaugnay ng mga naging huling pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa kanya. Sa ibang usapin, ipinahayag ni VP Sara na hindi pa siya sigurado kung makadadalo sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa December 11. Sinabi ng Vice Presidente na bukod kasi sa araw-araw na may pagbabago ng kanyang mga schedule, ay isinasaalang-alang din niya ang ipinapayo sa kanya ng mga abogado. I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw dahil bigla na lang may nangyayari na mga bagay kaya hindi ko magawa yung schedule ko ng malayo pa. Hindi ko pa masagot kung pupunta ako sa December 11. Tsaka ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers. Sa kabilang dako, ibinahagi naman ng pangalawang Pangulo na dadalo siya sa susunod na House probe kaugnay ng issue sa confidential funds ng Office of the Vice President. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and medyo kumakalma sila kung nandiyan ako. Nabanggit din niya na nakatakdang mag-indefinite leave sa kanyang pwesto sa opisina si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff at Undersecretary ng OVP. Si Lopez na nakakonfine sa Veterans Memorial Medical Center ay nakalabas na ng ospital dakong alas 6:30 ng gabi noong Sabado. Iniutos ng House Committee on Good Governance and Public Accountability nitong Sabado ang pagpapalaya kay Lopez matapos ang 10 araw na detensyon nito kasunod ng contempt order ng Kamara. Sa huli, pinasalamatan ng lubos ni VP Sara ang mga taong sumusuporta sa kanya sa EDSA Shrine. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News.